topic ngayon ay faith in bloom, the connection between prayer and fruit. So pakisabi sa katabi mo, nananalangin ba? Nagbubunga ba? Simula ngayong araw, oo. Ayan. So, binasa po natin mula sa salita niya, no, ang kwento nga po ng puno ng igos. Okay? So, kung naalala po ninyo, babalikan natin ang kwento. Naglalakad ang Panginoong Jesus, nakakita siya sa gilid ng daan ng puno ng igos. Ng kanyang lapitan, ano po ang kanyang nakita? Nakakita siya ng mayabong na puno na puro dahon. At sinabi niya, walang bunga. Kaya naman, ano pong sinabi ng Panginoon? Simula ngayon, hindi ka na mamumunga at matutuyo na siya. At malaon nun, nangyari agad-agad. Namanghang mga disipulo, agad-agad nagkaroon ng effect yung salita ng Panginoon. At doon naman, pinasok ng Lord, no, na kung ikaw ay may pananampalataya, higit pa dito ang iyong magagawa. At doon na ang pinakamaganda nating Bible verse na laging kiniklaim, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So sa umagang ito, tingnan po natin, ito po ay paglalarawan ng napakalago at mukhang malago, mukhang healthy, no? Mukhang mayabong, pero pag tinignan natin na buhay, walang bunga. Nakakita na po ba kayo o meron na po ba kayong mga nakilala na ganito ang anyo ng buhay? Naka-encounter na po ba kayo or minsan na ba kayo na dumaan sa ganitong estado o season ng buhay? Mukhang maganda, maayos, payapa, mukhang masaya, mukhang kontento, no? Pero outward appearance lang. But deep within, it's empty. Especially in spiritual life. So marami pong tao ngayon mukhang spiritually alive. Huwag mo nang titingnan yung katabi. Okay? Mukhang spiritually alive, active sa ministry, attend ng church, linggo-linggo. Nagpo-post pa nga ng story, no? Ng Bible verses, kumakanta ng worship song. Pero, ito ang nakakalungkot. Ang totoong bunga ng pananampalataya, ang totoong bunga ng pagsunod, totoong bunga ng intimacy with Christ or intimacy with God, hindi nakikita. In this passage, hindi lamang ito tungkol sa puno. No? Ito ay magiging paalala, warning, lesson of faith, and a call to fruitful living. Kaya sabihin mo na sa katabi mo, humanda ka na! Mamunga! Dahil malalaman mo ang lesson ng fig tree. Yes, so tingnan po natin ano po ba ang ating matututunan dito sa lesson ng fig tree or withered fig tree. So dito po, number 1 is, God desires fruit, not just appearance. Pakibasa nga po ng mga lalaki lang. 1, 2, 3, go. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered. Amen. So God desires fruit, not just appearance. Hindi lamang po panlabas. Bakit po? Anong sabi dyan sa verse 19 na binasa din natin kanina? Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except what? Leaves. Dahon lang. He found nothing on it but leaves. The fig tree had the appearance of life but lacked fruit. Mukhang buhay, pero walang bunga. Pwede po ba yon? Pwede mangyari? Pwede, di ba? Mukhang masigla. Mukhang masaya. No? Mukhang okay naman. Pero walang nakikitang
bunga o pagbabago. Okay? So tandaan po natin, meron tayong dalawang bunga o merong dalawang bunga na dapat nakikita sa atin bilang mga Kristiyano. Kaway-kaway nga po yung alam na alam niyang Kristiyano talaga siya. Amen. Yes, parang yung iba hindi pa sure. Again, kaway-kaway ang mga siguradong Kristiyano. Dahil dito tayo dapat belong, no? So number 1, ang ating pong bunga dapat ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Ano po ba mga bunga ng banal na Espiritu Santo? The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. No? 9 po siya. So, tandaan po natin yan. Kung hindi man po natin lahat yan perfect, okay lang. At least, we are working it out. So, number 1 po yun. At pangalawa ay ang bunga sa Espiritu or life. Tayo po ba'y nakakaroon ng bunga sa buhay ng iba? Nagiging bunga po ba natin ang ating mga fans? Okay? So, God is not impressed with outward appearance alone. He looks for genuine spiritual fruit. Una, the fruit of the Holy Spirit. And second one, the fruit of salvation for other people. So ano po ba yung mga sign na hindi ka mabunga? Na parang buhay pero walang bunga. So ayan, number 1, empty religious display. So ano pong ibig sabihin nito? Madali kang pumuna ng iba, ngunit hindi nakikita ang sariling kasalanan, no? Very self-righteous. Parang ang dahon nila ay moralidad, pero walang nakikitang katotohanan sa kanilang mga pinupuna, no? Walang bunga ng kabutihan. Nagsasabi ng kamalian, pero walang bunga ng kabutihan. So pangalawa, again and again, self-righteousness without repentance. Magaling magsalita tungkol sa Panginoon, pero bihirang makitaan ng pag-ibig ng Diyos, awa ng Diyos, katarungan ng Diyos. So tayo po, dapat nakikitaan po tayo niyan. Pero dito, sa mga hindi mabubunga, ayan, may self-righteousness without repentance. Pangatlo, words without deeds. And also religious ambition. So dito po, medyo kailangan, hindi lang medyo, pero pag-ingatan po natin ito and watch out. Bakit? Marami pong Kristiyano nalalasing. Nalalasing saan? Sa ministry, sa position, nalalasing sa papuri, na talagang ginagamit ng kaaway para pabagsakin. So kailangan po, watch out tayo dito, may mga signs. At ang motibo, hindi tunay na mag-serve, pero maging masatisfy yung sarili. And the last is, ito pong pinaka madalas na nangyayari at kitang-kita, neglect of inner devotion. Napapabayaan ang panloob na devotion. Nagmi-ministry, pero kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So watch out. Watch out for the sign. Hindi lang panlabas ang kalooban ng Panginoon. Maaari tayong matag dito. Mayabong pero walang bunga. So dahil dyan, tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon. Tayo'y magiging mabunga kung ano yung sinasabi sa John 15:5? Sa iyo ang mga sala, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayo. Pagkatwa, hindi madalas sa akin. Amen. Napakaganda po nun, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. May tunay na pagkaalam sa salita ng Diyos, may tunay na pagsunod sa salita ng Diyos, kaya nakikita ang bunga. Dahil totoo po yan, walang bunga apart from Jesus. No? Hindi tayo makakagawa ng kahit ano, mukhang maganda, pero hindi maglalast ang mga fruits natin. So let us all remember that.
At ganun din po yung sa Santiago 2, pakibasa po ang James 2:17, patay ang pananampalataya kapag walang kalakip na mabuting gawa. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabuting gawa. So kailangan po may ginagawa. Ang totoong nananampalataya may ginagawa. Amen? Ang pananampalatayang tunay ay may mabubuting gawa. Ano po ba yung mga mabubuting gawa? No? Devotion, prayer time, ano pa? A to Z dahil naghahanda para sa Sunday, excited. Sunday worship, hindi uma-absent, no? Hindi lang ito checklist. Ito ay mabubuting gawa na kailangan nating gawin dahil ito ay patunay na tayo ay nakaangkla sa Panginoong Yesus. Sa totoong sanga, no? Or sa tunay na vine. Okay? So tandaan po natin yan. Ma-share ko po sa inyo si William Carey, the man who loves India. No? At siya din po ang nagsabi ng expect great things from God. Attempt great things from God. So nung binasa ko po siya, 7 years po bago talagang nakita yung bunga ng kanyang pagkilos or pag-serve sa Panginoon. No? Hindi po siya taga-India pero minahal niya po ang India dahil doon po siya tinawag ng Panginoon. In 7 years, nag-work po siya, hindi siya tumigil at tunay siyang nanampalataya sa Panginoon. And by 1821, nakapag-baptize po sila ng 1,407 converts. Imagine niyo po, ang India ay hindi Kristiyanong bansa. Pero sa pagsusumikap, pagtatapat at tunay na pananampalataya sa Panginoon, siya po ay tunay na ginamit ng Lord. No? And in the million, no, nagkaroon sila ng tracer study, 700 converts out of million population ang na-record nila during the tracer study. At hindi lang po yan, dahil sa kanyang pagpapagal, sa pananampalataya na talagang makikita ang bunga, nakapag-translate po sila ng Bible in 6 languages. Kasama po dyan ang Bengali, Sanskrit, and Hindi, at 29 partial po ang ibang language and dialect. So, meron din po siyang established na school, the first school, Christian school, no? Founded the Serampore College in 1888. See, kapag po may tunay na pananampalataya sa Panginoon, may bunga. So winawarn po tayo at pinapaalalahanan tayo, ang Panginoon gusto niya. He desires fruit, not just appearance. Amen? Amen. So Christianity is more than religious appearance. Tandaan po natin yan. Hindi lang tayo dapat mukhang Kristiyano. Hindi ka lang mukhang mabango. Hindi ka lang mukhang maayos. Hindi ka lang mukhang, totoo. Ikaw ay tunay na sumusunod at nagbubunga sa Panginoon. Anong bunga? God desires transform lives that produce, number 1, obedience. Pangalawa, love, to share God to others. Pangatlo, holiness, compassion, and last is faithfulness. Tandaan po natin, appearance is not the same as fruitfulness. May pagkakaiba po yan. Amen? Amen. So ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga, hindi lamang sa mga dahon nito. Kaya naman, tandaan natin, huwag din tayong manghusga base sa kanilang panlabas na anyo. Tignan natin ang buhay at lalo na po, tignan natin ang ating mga buhay. Amen? Praise God, praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, praise the Lord. Hallelujah. So ano pong pangalawa nating matututunan sa kwento ng fig tree? Faith without doubt releases God's power. So basahin po natin sabay-sabay. Jesus replied, "Truly, I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw out yourself into the sea, and it will be done."
Ang pananampalatayang walang pagdududa ay nakakapagparanas ng kapangyarihan ng Diyos. If you have faith and do not doubt. Kung babalikan po natin, no, namangha po ng husto yung mga disciples dahil sa biglang pagkatuyo ng puno ng igos. Pero nung sinabi ito ng Panginoon, nag-shift. May shift na nangyari mula sa pagwa-wonder, sa paghanga, mula sa pagtataka, na idiin ang pananampalataya. Jesus shifted disciples' focus from the tree to the power of faith. Pakisabi nga po, power of faith. Power of faith. Amen. So sabi niya doon, ano ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila? The power of faith. You can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. May mangyayari. No? So, the faith that has power is number one, faith without doubt. Yan po ang karakteristik. No? Para makita mo ang kapangyarihan ng pananampalataya, isang karakteristik niyan, faith without doubt. Ano po ba yung faith? Kasi faith is not just positive thinking. No? Iba po yun. Iba po na manifest. Naririnig niyo na po ba yun? Yan. Ano po yan? Positive thinking lang yan. So ano po ba ang sinasabi sa Biblia? Ano po ba talaga ang faith? Sa Hebrews 11:1, ang sabi po, sa bagong sanlibutan salin, ang pananampalataya ay tiyak na pag-asa, again, sure hope sa mga bagay na hinihintay. At ito ay ang malinaw na katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pinanghahawakan mo na, kiniklaim mo na, hindi ka nagdududa. Kaya nga ang invitation sa atin, sa James 1:6, anong sabi? Pakibasa ng lahat? Without doubting. Napakaganda po niya, no? Ask in faith without doubting. And definitely, when we have that, meron po tayong faith that can move obstacles. Okay? Faith is complete trust in God's power, character, and promises. And that is the faith that can move obstacles, move hindrances, move problems. Ano po ba mga mountains nyo ngayon? Financial burden? May pangangailangan? Let's ask in faith without doubting. Sickness, karamdaman, broken families, relasyon ng pamilya, may problema, mga pagsubok sa ating paglilingkod at maging sa ating sarili sa paglilingkod, mga pag-aalinlangan at takot, lalo na sa hinaharap. No? Lahat yan. When you have faith, it can be moved. Jesus reminds us that faith connects us to God who specializes in impossibilities. Kapag meron po tayong faith, nakakonect po tayo. Saan tayo nakakonect? Sa ating Panginoon na siyang Diyos ng lahat ng bagay. Diyos na walang imposible. Amen? Diyos na makapangyarihan. Amen? Diyos na sumasagot. Amen? Amen. Kaya naman tandaan po natin, there is a tiny key that can open massive vault. At yung susi na yan, maaari mong isipin, that's your faith. Faith may seem small, but when placed in a great God, it unlocks miracles. May himala kung tayo'y mananampalataya. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga may gagawin ng Diyos, mahimala sa atin. Amen. Praise the Lord. Of course, we have the third point, and that is believing prayer brings results. Believing prayer brings results. Sabi dun sa verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. And that is in New International Version. Pero dahil po, na-inspire ako kay Pastor, humanap ako ng ibang translation. Let's read it. Ang ganda po nito. Sa Worldwide English Version, pakibasa nga nating lahat. 1, 2, 3, go. For anything, believe that you have, then you will have it.
Kapag ikaw humingi sa Panginoon ng kahit ano at nanampalataya ka na magiging sa'yo ito at ibibigay sa'yo ito. So napakaganda po nitong verse na to, no? Talaga pong ito ang ating encouragement na ang ating Diyos ay tapat. Ang ating Diyos ay totoong nakakakita ng pananampalataya natin sa ating paghingi. May pananampalataya ba yung paghingi mo? So whatever thing you ask or whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Let us all remember, prayer is not merely reciting words. So hindi tayo nananalangin ng kabisato. Saan po galing ang ating panalangin? Mula sa ating mga puso at itinuturo ito sa atin ng ating Panginoon. Ini-impress po ito sa atin ng banal na Espiritu Santo. At hindi lang ito basta-basta. Tandaan po natin, prayer is trusting God while seeking His will. Hindi lang tayo humihingi ng gusto natin. Ina-align din natin ito sa kalooban ng Panginoon. Pero kung ang panalangin natin, Lord, ibigay mo to sa akin. Ito ang gusto ko. At hindi natin hinihingi yung kalooban niya, it's not prayer. Kasi sigurado, pag hindi kalooban ng Diyos, hindi ibibigay ng Panginoon. No? So two-way po lagi ang pananalangin. We say and we listen. Remember, Jesus teaches that believing prayer is powerful. It's not just prayer, but believing prayer. Tayo pong lahat ay tinatawag na manampalataya sa pananalangin. Sometimes hindi naman po talaga natin feel mag-pray eh. Tama ba? At hindi din natin agad nakikita ang sagot sa pananalangin. Pero mula sa punto na tayo lumapit sa Panginoon, kahit kaunting pananampalataya yan, may kapangyarihan. Kaya nga, lagi po tayong inaanyayahan sa Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. There's power in believing prayer. So, tandaan po natin, God responds to hearts that trust Him, seek Him sincerely, and persevere in prayer. When we pray, kahit wala po tayo nakikita, when we pray sa kalooban ng Panginoon, nagre-respond po ang Lord. Gusto niya pong marinig yung mga panalangin natin. Yung panalangin na wala kang ibang sinasandigan kundi ang Diyos. So let us all remember, if we ask anything according to His will, He hears us. That's His prayer. He hears us. No? In 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. Tulad nga ng paulit-ulit sa ating sinasabi, no? Kung ang ating magulang ibinibigay sa atin ang pinakamabuti, gaano pa ang ating Diyos Ama sa langit, na pinakamabuti sa lahat. So in life application, number 1, satisfy the Lord with spiritual fruit, not just outward religion. Huwag po natin hayaan na maging routine ang ating pananampalataya. Let's aim to satisfy God, to please the Lord. Huwag tayong maging spectator or observer dito sa church. Let's live together with the church sa cause na binigay sa atin ng Lord. Ngayon po, nasa 60-day harvest tayo. Kamusta ang inyong pag-harvest? Kamusta ang pray, care, share? Let's please the Lord. Let us not just have the appearance. So second, put your faith in the great God who unlocks miracles. Be strong in Christ and be unstoppable. Huwag tayo sa sarili natin umaasa. Huwag tayo sa kakilala, sa trabaho, sa pera, sa koneksyon, sa kakayanan. Hindi din sa current situation natin ngayon. Let's put our faith in the great God who unlocks miracles. So wag din tayong tumigil. Kapag okay na ang lahat ng bagay, pahinga muna. Let's trust as we work in the Lord. Let's be unstoppable. And the last, pray boldly, showing trust to the Father who greatly loves you. Kung tayo nananampalataya na mahal tayo ng Panginoon, makakaasa tayo na kahit gaano ka-imposible ang ating panalangin,
sasagutin tayo ng ating Ama. Tandaan po natin, no, ang kwento ng fig tree is a warning. Huwag lang tayong mag-anyong Kristiyano. Magkaroon tayo ng tunay na bunga. Don't settle for leaves without fruit. Don't live a powerless Christian life. And don't let doubt choke your faith. This is not just a warning. Meron ding invitation na binibigay sa atin. This is an invitation. Jesus is inviting us to abide in Christ, to walk by faith, and to pray believing. Today, church, Jesus is still looking for fruit. Tinitignan niya tayo. Hindi perfection ang hinahanap ng Panginoon, but a genuine surrender. Tunay nga bang may pagsusuko o ikaw pa rin ang nasusunod? Remember, living faith is living the life of Jesus outside the church. And sometimes mahirap talaga yun. Maybe your life feels dry for some time, or even today, no? Maybe you are facing mountains too big to move at hindi mo maipakita yung totoong bunga. Nahihirapan ka. But remember this truth. The same Jesus who withered the fig tree can also revive a barren heart, strengthen weak faith, and answer impossible prayers. Siya na nagtuyo ng puno ng igos ay siya ring kayang mag-revive ng mga pusong bato, ng mga mahihinang pananampalataya, at kaya ding sumagot ng mga imposibleng panalangin. Si Jesus at kay Jesus lamang. Let's bloom in faith. If talagang may pananampalataya tayo at tayo'y nananalangin, ang Panginoon ang gagawa or magpapakita ng ating mga bunga. Maaring hindi ngayon, pero magbubunga. Kung tayo'y magtutuloy-tuloy at tunay na nanaisin ang mabunga sa Panginoon. For the conclusion, in Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves life. Ang pamumuhay ng may katapatan at may katarungan, at yan ay ang bungan or puno ng buhay. Nakakapagdala po ang buhay natin sa Panginoong Yesus ng buhay din sa iba. The harvest is plenty, but the workers are few. This is the truth. Iilan ang nagumagawa, iilan na nagbibigay buhay, pero maraming aanihin. Let's go out. Let's bring life to people. And with that, let us all aim to bloom in faith. In faith. Let us all pray. Hallelujah, O Lord. Panginoon, we don't want to be like that fig tree. Lord, malapit ka na pong dumating. Hindi po namin nais na makita mo kaming may anyong kabanalan at pagiging Kristiyano, ngunit walang bunga. Walang totoong bunga. Panginoon, work in our hearts right now. Kung meron sa amin ngayon nahihirapan, kung meron sa amin ngayon nagnanais, makabalik, makalakad sa iyong kalooban, ihayag ang iyong kaligtasan, Panginoong Jesus. Lord, work in our hearts right now. Move in us, O Lord God, and allow us to have the faith to pray boldly and truly, to gain the fruit, to bear fruit for your glory, O Jesus. We know, Lord God, this is your will for us. And if according to your will, we will receive it, Lord God. We will receive it. At ang lahat ng pagpapala, sabi mo sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ng aming pangangailangan, ikaw po ang pupuno. Ikaw po ang tutugon. At hindi namin kailangan mag-alala. Lord, allow us to bloom in faith. Allow us to have this journey with you, O Lord. Help us, O Holy Spirit, and may we give you all the glory, O our dear Father in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Let's give a round of applause to our living God.